Alam na alam mo isang tao mabait pag hindi niya pinag-uusapan yung mga ibang tao pag wala sila. Favorite natin yan di ba? Aminin, gusto-gusto natin pinagchichismisan yung mga ibang tao na wala. Di po ba? Huwag niyong gawing superstar yung ibang tao. Napakaswerte naman nila, no? Wala sila pagkatapos sila yung pag-uusapan niyo. Sino ba sila? Di bali sana kung sila si Sharon Cuneta o si Heart Evangelista, no? Pero bakit ang hilig natin pinag-uusapan yung mga tao na wala? Kung minsan ganyan din sa pamilya, yung mga magbibilas, maghihipag, nagsasangga-sangga, o minsan nagsasangga-sangga. Pinag-uusapan yung mga biyanan nila. Palagi problema yung mga biyanan. Amen? But being kind starts by not gossiping, by not talking about other people at their back. Huwag tayong magiging kamuka ng mga Pariseyo. Ganyan yung ugali na mga kaaway ng ating Panginoon Habang hindi siya nakatingin, pinag-uusapan siya, pinagchichismisan siya. Minamaliit siya. Sinasabi, bakit naman nakikikain sa mga makasalanan? Pero hindi nila alam ang ating Panginoon, may mata sa likod ng kanyang ulo. May tenga ang kanyang puso. Nararamdaman, naririnig kung ano yung mga sinasabi nila. You are being unkind to people when you talk about them when they are absent. Kung meron kang gustong sabihin sa kanila, sabihin mo ng diretsyo. Sino ba yung mga mahilig magchismis? Sabi daw nila yung mga chismosa, mga pangit yan. Totoo po ba? Kasi kung maganda ka, hindi ka insecure. Hindi po ba? Kung naniniwala ka sa iyong sarili, hindi mo naman kailangan sirain o pag-usapan ng ibang tao. Kasi masaya ka Pero yung mga chismosa, pangit daw. Insecure sa mukha nila. Ano yung itsura ng chismosa? Mahahaba daw po yung uso. Be kind. Do not talk about people while they are absent. Bakit napakahalaga pong maging mabait? Tandaan niyo po ito. Dahil pag mabait ka, nagiging malambot ang iyong puso. Pag nagiging mabait ka, hindi lang nagiging malinis ang iyong puso, nagiging malambot pa ang iyong puso. At bakit mahalaga na maging malinis at malambot ang puso? Kasi diyan lang makakapasok ang Diyos. At diyan lang sa puso na malinis at malambot, pwedeng muling mabuhay ang ating Panginoon. Pag matigas ang puso mo, pag marumi ang puso mo, maghihirapan ang Diyos na pumasok at mabuhay. Kaya linisin natin ang ating mga puso, palambutin natin ang ating mga puso sa pagiging mabuti.